Nakapwesto na sa labas ng San Sebastian Church ang iba pang deboto ng Poong Jesus Nazareno. Inaabangan kasi roon ang tradisyonal na dungaw. Para bigyan ng mukhang balita, may live report si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz. Jazz? Pops J, kumakapal na nga dami ng mga debotong nakaabang dito sa Plaza de Carmen para sa tradisyonal na dungaw. Yan ay ang punto kung saan dudungaw ang imahen ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian sa Poong Jesus Nazareno. Sa bahaging ito, sinasabing nagiging tahimik ang lahat at ititigil yung pagtatapon ng bimpo at pag-akyat sa andas. Ngunit paglilinaw, hindi raw ito reenactment ng pagtatagpo ni Jesus at Maria sa Way of the Cross, ngunit isang religious courtesy sa hari at reyna ng Quiapo upang gabayan ang pagdarasal ng mga mananampalataya. Ang ilan nga sa ating mga kapatid, kanya-kanyang diskarte simula kaninang umaga upang makapwesto dito sa paligid ng San Sebastian Church. Ang iba naglatag pa at sa kalsada na mismo nakahiga, lahat sila may kanya-kanyang rason sa likod ng kanilang taimtim na pamamanata. Ang ilan, itinuloy ang sinimulan ng kanilang pamilya, habang ang iba, ito yung paraan nila para humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan. Ang 61-year-old na ginang na si Nanay Evelyn, ang galing pa ng Icol. Sa kanya, naging debosyon niya ang sumama sa traslasyon bilang pasasalamat sa himala na kanyang naranasan. Nagkaroon ako ng bukol dito. Tapos nung kumintab na siya ng kumintab, para siyang usbong na siya, yung parang sasabog na. Ayun, nagpanapa ako ng gusto. Time 10 na dasal sa Poong Jesus Nazareno. Nag-9 Friday ako, nag-tuwing Friday ako, linggo-linggo. Lagi ako nasa kanya. Time 10 lang dasal. Ma'am, namalayang ko, wala na siya. Kaya, ayun, nagpanata ako na tuwing fiesta niya, andito ako. Ang iba naman sa pamamagitan ng pagbabahagi ng libreng pagkain at tubig, pinapakita yung kanilang pamamanata. Ito raw yung kanilang paraan upang tulungan ang mga deboto. Kapansin-pansin rin ang mga pulis na nakapalibot dito sa Plaza del Carmen bilang paghahanda sa pagdating ng andas. Pops J, nakaantabay din ang medical team ng DOH, LGU at iba pang mga organisasyon sa palibot dito ng San Sebastian sakaling magkaroon man ng emergency cases. Pops J. Jazz, ano ba ang significance ng dungaw dyan sa San Sebastian Church? Bakit marami ding umaantabay riyan? Pops, kanina may nakausap tayo sa pamunuan dito sa Minor Basilica ng San Sebastian. At ayon sa kanila, ito na yung ikasampung taon na ginagawa itong pagdungaw. At ito raw na ginagawang pagdungaw ay isang tradisyon na giminana pa noong mga panahon ng mga Kastila. Pero samantalang natitikil ito noong 2014 at ito yung pangatlong taon lang na nakabalik ulit matapos itigil noong pandemya. At ito daw kasi sa pagkakataon na ito ay kapag nag-meet or nagdumungaw na yung Nuestra Señora del Carmen at dumungaw sa Poong Jesus Nazareno, ito na yung pagkakataon para gabayan ang mananampalataya sa kanilang pamamanata. Pops J. Jazz, yung nakausap mong si Nanay Evelyn, marami ba siyang kasamang galing din sa Bicol? Ang totoo niyan, Pops, dalawa lang talaga sila na talagang pumupunta dito taon-taon for 10 years para dun sa kanilang pananampalataya. At ayon sa kanya, yung kasama niya, yung kanyang partner. At ang totoo niyan, talagang silang dalawa lang talagang bumiyahe mula Bicol hanggang dito sa Maynila para lamang maka-attend dito sa traslasyon, Pops. Jazz, kamusta naman ang seguridad ngayong dumadami na ang tao dyan? Kanina, Pops, na nakausap natin yung kapulisan, ayon sa kanila ay 1,532 yung nakadeploy na pulis dito sa Segment 9 o dito sa perimeter mismo ng San Sebastian Church. At kanina ngang umaga, nung pagpunta natin dito, nakita natin na talagang nakapalibot nga yung mga pulis dito hanggang sa loob, labas ng simbahan, sa harapan ng barangay hall at meron din sila dito police desk. And ayon sa kanila, ay talagang patuloy yung kanilang pag-iigting sa seguridad at patuloy rin yung kanilang paninita. Pinagbabawal din yung pagpapark ng mga sasakyan dito dahil nga sakaling dumating na yung andas, magiging masikip sakaling meron mga humarang. So patuloy yung kanilang
pagpapatrol at patuloy rin yung mga naka-standby na mga pulisya dito, Pops J. Jazz, meron bang mga first aid stations dyan sa lugar para sa mga may emergency? Pops J, no, meron tayo ditong medical health assistance desk doon sa loob ng San Sebastian Church mismo, DOH, LGU. And ito sa aking likuran, hindi lang makikita dahil talagang napalibutan na ng mga deboto to. Pero nakapalibat dito ang iba't ibang medical team na nakaantabay. At kanina, nung huli natin silang nakapanayam, no, meron na daw doon na isugod na 3, mayroong 2 kaso ng na-sprain dahil nga dun sa pag-akit dun sa andas. At meron namang isa na nasiko sa mukha dahil nga syempre siksikan doon sa andas eh hindi maiwasang magkasikuhan, magkasakitan at dito sinugod sa kanilang medical assistance desk. Pero sa ngayon okay naman na daw yung 3 cases and napauwi na rin sa kanilang mga bahay, Pops. Jazz, mga anong oras inaasahang mangyari ang dungaw dyan sa Plaza del Carmen? Sa ngayon, Pops, no, nagtanong-tanong din tayo kung ano ba yung ina-anticipate nating oras ng pagdating. At nung pumasok din tayo sa simbahan, ang kanila daw anticipated ay baka bandang paggabi pa, 6:00 pasado or baka 7:00 o mas matagal pa dahil medyo bumagal nga yung pusad ng undas dito sa may Arnegi. Pero minaasahan niya na baka ilang oras lamang wala ngayon ay dadating na yung andas dito para sa Dungaw, Pops. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Ito pong traslasyon ay nagsimula bandang 4:00 ng umaga kanina at hanggang sa mga oras na ito, may 5:28 p.m. na po, ay napakakapal pa rin ng tao at patuloy pa rin umuusad ang napakabagal. Mula dyan sa Arlegui, paparating pa lamang dito sa may San Sebastian Church. Hindi po natupad yung planong 12 oras lamang na traslasyon. Sa Quiapo Church, every hourly naman ang sineselebrate na banal na misa. Pakiusap po ulit sa mga deboto, huwag sumampa sa andas kung kayo po ay magtutungo at makilahok riyan.